Amen. Kasi naala si Jam. Amen. Kasi excited mabuhat atog balik. Ayun, last si Jam kay nagsulat kami guys. Nagsulat mi, nag-scan mi sa ato ang topic karon. Ayos kayo no na kanang matun-an to in a quick na learning ba ay nato di ang leader's heart. Sa atong topic karon kay a leader's heart but slow face. Slow sakto ba ang face? Slow nga hinahinay. So a leader's heart pero atong himay-himayon, atong hinahinayon. So kana ato ang topic karon. So last ayos kayo paspasan bitaw na mo din na, mo din na. Amo din ang leader's heart pero nasabtan mo dyan nato tinud-anay. Nasabtan mo dyan nato tinud-anay. So inana atong baton karon mag-learn sa pulong sa Ginoo and we decided to make it a series. We said higlang tog Netflix. Di ba na series? Ano to? Series atong baton karon. Episode 1 ta karon bay. Episode 1, a leaders. Isa na notebook. Isa na cellphone. Mag-notes ta, dayon magsulat ta, kay mo na ang rules and regulations sa CJAM, di mo pagawson kung wala mo nakasulat. I-check sa mga cruisers leaders. Then pakpakan nato tong cruisers leaders. Wala, dili nila pakpakan. Pakpakan nato tong cruisers leaders. Sila ang behind ato mga mga pag-welcome, ang mga lights. Sila ato tanan. Salamat kasi yung ginabuhi guys na naimo mong cruisers leaders. Ug ang uban pod may mong leaders po. So, kato ang notebook, ang mini book natong gibasa last time kay. Di ba ni anak ko na ayos kayo maglantaw sa notebook din lantaw ni mo pinakalikod. Kasi naka-remember ato. Mini book manday, mini book. Muna siya notebook pero mini book, di siya notebook. Kaya di mo salatan. Mini book dito. So ang libro, pag lantaw nimo sa likod, kay makita nimo kung sa daw kaayos ang libro. So mo to ang gibuhat akong gilantaw ang likod. Dayon mo to, sino naka-familiar sa likod nakabutang ato? Wala, atong basa og balik. Ang nakabutang sa likod, leaders have a special part in the heart of God. This mini book of inspiration contains God's principles that will affirm, guide, and direct anyone who is called to leadership. A good reflective tool for everyone at every rung of the leadership ladder. Mo to nakabutang sa likod. Dayon na ako'y wala nabasa ato sa pinakaubos. So na pa dito'y sumpay, masyag PS ba? PS. This edition is a compilation of selected verses. Please read the complete Bible for better understanding of the passage and context. So muna atong buhaton karon. Na dili lang kay giagian lang nato to ng mga verses, but ato siyang lantawon jud og ayo unsa jud dito na verse. So isa excited maminaw sa pulong sa Ginoo, pataas ang kamot. Wala pa na excited ang uban. Wala to na ako kasi mapataas og kamot. Isa pa jud, wala pa jud napataas ang tanan, kanto excited ang tanan. Ewan na lang wala. Let's bow down our head and pray. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat Lord nga buhi ka nga Dios diari nga simbahan sa mga batan-on, sa kasing-kasing nila, guna-una nila Ginoo. Salamat nga imo ra jud Ginoo ang dungog og himaya. Salamat kaayo nga buhi ka sa among kinabuhi. Thank you na imong ianda mong kasing-kasing ang guna-una sa pulong nimo. In Jesus name we pray. Amen and amen. So, atong topic karon kay Leader's Heart episode episode 1. So, ang number 1 na nakabutang adto sa mini book kay wala pa gi-splash. A leader is a servant. So, dira ta mag-focus karon. A leader is a servant. Ang main verse nato kay Matthew 20 verse 28. So, kanisya na verse gusto ta mo i-challenge na memorizon ni. Memorizon. Matthew 20 verse 28. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. Kaya memorizon dili? Dili na ako nakaya. So shortcut na to. Shortcut na to guys. Jesus came not to be served, but to serve. Jesus came not to be served, but to serve. Amen. 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 So Jesus came not to be served, but to serve.
Kaya memorizon dili. Kaya kayo. So, una to memorizon short story, mag-storytelling. Sige, nag-storytelling mga bata. So, story taron guys. Ang title ng story kay sige ka na bata. Ang title ng story kay wala na kabutang dira, ang dato nga batanon. Wow. Wala siya tong story karon, ang dato nga bow. Naman ay bow, di ba? So, usa ka adlaw. Kani guys, usa ka adlaw. Si Jesus naglakaw. Hala, rhyme dili. Usa ka adlaw, si Jesus naglakaw. Dadto sa malayo. Dadto sa layo nga dapit. Lakaw siya, dadto sa layo nga dapit. Ug naisa ka tao, naisa ka batanon nga niduol sa iya. Naisa ka? Niduol sa? Sakto. Naisa ka batanon niduol sa iya. Ug siya miingon. Ana siya, Bisaya to, ug siya miingon. Then English siya galit. Good teacher, what good thing I shall do that I may enter the kingdom of God. Enter eternal life. Naka sa verse wala. So, muna ang gingon sa batanon. Good teacher. Saan ako para malangit ko for short. Atong Bisayaan guys, story biya siya. Pero na sa Bible ang story yan. Alay mga gamay na mga liko ba. Pero na sa Bible na story. So, ana siya, good teacher. Unsaon ako para malangit ko. Sino ka pangutana na? Wala. Saan ako para malangit ko. Ana siya. Ang kabalo mong sa gingon ni Jesus? Man, very good. Ana si Jesus. Anong gitawag man ko nimo good? Anong gitawag man ko nimo good? Wala ni. Ting, wala na yung mind. Wala to. Wala siya. Wala. Ana si Jesus. Anong gitawag man ko nimo good? Wala gyapon ni ring. Ting, wala ni ana. Di ana siya good teacher. Then ana si Jesus, anong gitawag mo ko nimo good? Then ako una ato kay Lord, dili ka good. Wala ni ting. Wala ni ana. So kana ba kanang anong gitawag mo ko nimo good? Ana ang batanon siya. Anong gitawag mo ko nimo good? Wala ko ba sa tono ni Jesus no? Ako ay isog man. Anong gitawag mo ko nimo good? Kasi anak to. Anak si Jesus. Basta wala ko sa tono ito guys. Basta ana siya. Anong gitawag mo ko nimo good? Dayon. Palabi guys. Anong gitawag man ko nimo good? Then ana si Jesus na there is only one good. And that is God. No din. Ting, wala ka pa ni ana. Ting. Anong makauna-una mo gamay ba? There is only one good. And that is ting. Wala gyapon. Naagab kay nganong maniingon siya ato na God man pud siya. Di ba? There is only one good, and that is God. Ting! Ting! Ano? So, ana ang giingon ni Jesus. But, yana din si Jesus. Ana si Jesus. Pero kung gusto jud ka magkinabuhi sa tarong nga kinabuhi, ato sa tong ibilin nga ting. Ato sa tong ibilin sa tong mga nauna. Ngano ka to? So, padayon ta, yana si Jesus nga ato lang streeton kay murag na pumatay si Gwe gamay. Ana si Jesus nga, anong gitawag man ko nimo good? There is only one good, and that is God. Pero ana siya sa batanon. Pero siya. Pero kung gusto jud ka magkinabuhi sa kinabuhi nga tarong, tumana ang akong mga sugo. Tumana ang sugo sa Ginoo. Ana siya tumana ang sugo sa Ginoo. Then ang batanon niingon nga, asa man ato? Di ba? Nangutana siya, asa man ato na sugo? Kasi kabalo sa sugo sa Ginoo. Hindi ba napuputana mo asa ato? Ano mo napuputana asa ato? Kana ba ana siya na asa man ato na sugo? Niana ang batanon, asa man ato na sugo imong pasabot. Murag inana gani. Andi ana si Jesus. Ana si Jesus.
You shall not, English na po, Bisaya English, may sila good. Ana si Jesus, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. Matthew 19:18 to 19. Muna ang giingon ni Jesus. Isa familiar ana. Unsa na siya? Pila ka commandments. Atong ipon. Ipon ninyo, you shall not murder. Very good. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not honor your father and mother. You shall love your neighbor as yourself. Then, delete. Anong kulangan man, Gab? Mako. Naisumpay, dira. Ako nakapangutan kung ano kang kulangan. Di ba 10 man na? You see, God, Jesus is God. Ang kabalo siya, nganong nangutana to, batanon siya. Kabalo siya ba? Nganong kanina, naglakaw ba si Lord, di ba? Sa kaadlaw, si Jesus naglakaw. Ba na ba ito intro ato? Naglakaw siya, din, nitagbo siya kalit na, Lord, saan ako para malangit ko? Kana ba, kabalo si Jesus, nganong niduol ni sa kuwaning bataan eh. Ang atong title karon sa story kay ang dato nga batanon. So, kabalo si Jesus nganong niduol to na batanon. Og si Jesus miingon na buhatan ni ang mga sugo sa Dios. Then wala niya gikumpleto. Dayon, niana din ang batanon na gibuhat naman ako ang tanan, gibuhat naman ako na tanan. Unsa pa man ang kulang. Niana siya, basta nana sa English, ako nang Bisaya. Gibuhat na nako ang tanan, gibuhat na nako ang tanan. Katong giingon ni Jesus daw, iyang gibuhat. Pero pila ang giingon ni Jesus? 6. Di ba? Pero ni ana si Jesus, ni ana ang batanon gibuhat na daw to niya tanan. Unsa pa daw ang kulang? As a person kay kabalo jud ka unsay kulang. Kabalo ka ba na napa man jud kulang, Lord? Napa man jud kulang, Lord? Gibuhat man ako ang tanan, napa man jud kulang, Lord? So inana ang gibati sa batanon. Unsa pa may kulang, Ginoo? So kabalo siya mismo nga naay kulang. Og si Jesus mingon. Jesus said to him, if you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Siyang gingon, follow me. Ting! Wala gapon. Wala. Gamay. So, kana ang gingon ni Jesus, og ang batanon, pagkadungog niya to sa pulong ni Jesus, ang batanon nilakaw na guol kayo. Kana minghoy kayo ba? Alright, taga-sipag lata. Sasaw. Dagkan ko kwarta, dangay ko bandi. Then ihatag na nako. Nilakaw siya, naguol kayo kay dili niya kaya buhaton. Na ihatag ang tanan sa Jesus, sa Ginoo, and mo follow kang Christ. So kana ang naitabo sa batanon. Lesson learned from the rich young man. Sa lesson nato, guys. Matthew 19 verse 30. But many who are first will be last, and the last first. So muna ang giingon ni Jesus sa pulong niya. In life, we always want to be first. Kinsa inana? Ako ra? Kanang gusto ta may mong first ba? Gusto ta na madato. Kinsa gusto madato? Di ba? Gusto ta madato. Gusto ta may mong top sa class. Gusto ta kita ang pinakamaayo. Di ba? Ako'y pinakaayo basketball dapat. Ako'y pinakaayo diri. Ako'y pinakaayo dito. Pinakamaayo dito. Gusto ta kita. Meaning gusto ta may mong first. And that is human as we are. Gusto ta may mong first. Gusto ta kita pirmi mauna. Gusto ta kita pirmi una maumag kaon. Paspasan ako ni kaon kay mulaag na ko. Paspasan ako ni kaon kay mag-computer na ko. Alam gani, gusto ka perminti ikaw mauna. Kasi dili inana, ay patasog kamot. Layon ba? So, inana ta na pagkatao, gusto ta kita ang mauna. Mauna o guman, sa buluhaton, basta tanang mauna, gusto ta kita na. Isa inana, patasang kamot. Ay na lang, kay nakita mo sa Ginooman, di ba? So, siguro kitang tanan. Gusto ta kita ang mauna. Gusto ta kita ang mauna. And that is the rich man's life. The rich young man's life. Inana yang kinabuhi. Gusto siya perminting mauna. Gusto siya perminti una. Gusto siya perminti una. Dato kay siya, nasiya tanan. Buhat niya ang
paminaw niya na sakto. Katong 6 ka commandments. Gibuhat niya, feeling niya, ako'y una kay gibuhat na ko ni. Butan kay ko, kay gibuhat na ko ni. Ako'y mauna kay inani ko. Gusto ko ako'y mauna kay inana ako. Butan niya na pagkatao. Gibuhat na ako ang commandments sa Ginoo. Di naman siya kabalo kulang dito. So, but dili niya kaya i-give up ang possession niya. Kana ang pinaka naasaya. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, where your treasure is, there your heart will be also. So, meaning, dili niya kaya i-give up ba kung saan pinaka naasaya. Kana ang pinaka lesson learned nato sa a young rich man. Na, kung imong basahon pa dyan ang sumpay ana, ni anak si Jesus na lisod kayo, padtuon sa langit, ang dato nga tao. Kaya murag, nganong gingon man ni mo Lord? Wala pa ko nakating ano. But kana ang pulong sa Ginoo na kana galing kung mukling ka kung unsa ang pinaka-importante sa imo ba. Then mo ana si Lord na ihatag na. Then dili ko Lord ako ra jud ni. Importante kini sa kuha nganong ihatag man ako ni. And ana si Lord na come follow me. So unsa di ay ang mas naay kabugaton? Kana gali, unsa day ang naay kabugaton sa tong kinabuhi? Ngano man na gusto si Lord na ihatag to tanan sa young rich man. In life, we always want to be first. Para sa young rich man sa datong batanon. Gusto ta perminti una, but God wants that spot. God wants to be first. Gusto siya na unahon nato siya. Kana ang pinakagusto sa Ginoo. And kaya ba nato na buhaton karon? So kana ang challenge sa tuwa ba? Lord, gusto na ako na ikaw ang una sa akong kinabuhi. And Lord, tabangi ko na magbuhat na ako na. Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. That word, ang word na come, follow me, it's never a request, but it's a command. It's a command. Kung si Jesus maingon na come, follow me, it's never a request, it's a command. It's your choice. Kung mutuman ka siya or dili ka mutuman. Come, follow me. Kana ang pinakapunto ni Lord, nganong giingon to niya sa datong batanon. Gusto ra si Jesus na i-follow ko nimo. Give up everything and come, follow me. Kana ang tingwa sa Dios sa inyo ang tanan, sa ato ang tanan. Nga kaya ba nato i-give up ang murag pinaka-importante sa atoa o i-follow si Jesus? Kana ba nang Lord, gusto kay follow. Lord, gusto ko magtininuod sa pagduol sa imo. So, come follow me. Sa mga CTP, kasi mga CTP, kana bitang when they hear a command, thank you. Follow diretso. Ano ba? Mga sundalo, follow diretso. Inana ang command. And kung si Jesus mo ingon ana sa tuwa kay, Lord, lisod kayo. Lord, di na ako nakaya. Di na ako kaya kung i-give up akong possession. Di na ako kaya ihatag ang tanan. Mo follow din sa imo. So, that's reality. But all the days atong life, God will always say to you, come follow me. Dili ra na karon kay natin magsidyam. Sunod na pod sa inyong kinabuhi. Muana na pod si Jesus, come follow me. Dili ra na marag one time, big time na iingon ni Jesus. But balik-balik gani sa season sa atong life, come follow me. Come follow me. So, hopefully kay mutatak sa inyong kasing-kasing ng una-una ba na, Lord, gusto ko mo follow sa imo pero galisod ko, but Lord, I want to follow you. I will give up everything, the possessions that I have. Ang pinaka-importante possessions means importante ka sa imo. Then marag di na si Lord ang importante. And give that to God and follow God. So, kana ang naitabo sa story. Namoy na learn sa story? Amen. Tapos ang ipaginawa tanan, di ba? Kaunon sa ang pulong mo. Lord, I will follow you. Lord, I will follow you. Next story. Next story na ta guys. Ang title sa story kay ang tag-iyag yuta. Nay sa tag-iyag yuta. Baw sa din. Ang tag-iyag yuta. Baw.
Nakita mo sa Bible, guys. Sumpay na sila ng story. So, naisa ka tag-iyag yuta. Naisa ka tag-iyag yuta. Naisa ka tag-iyag. Pila? Isa. So, naisa ka tag-iyag yuta. Dako kayang yuta. Imagine na lang ninyo, dako kayang yuta. Then, wala siya naglakaw gyapon siya. Naglakaw siya. Nangita siya mo trabaho sa yuta. Kana. Nangita siya mo trabaho sa yuta. Lakaw siya, lakaw. Sideline ba, lakaw. Then, dato siguro kay Jude kay siya. Nangita siya na mo trabaho sa yuta. Paglakaw niya, nasa nakita naman, tambay lang ba? Tambay lang. Wala gibuhat sa life. Nganlan na to, kuhan. Daryl og Kurt. Kani, damay, Daryl og Kurt. Kita niya si Daryl og si Kurt. Then, yana siya kang Daryl og kang Kurt na, pwede ba mo trabaho sa akong yuta? Pwede dili. Ana si Daryl og si Kurt. Hindi, pila. Di ba? Marama kayo. So, ana siya, tagaan mo 365 pesos. Marag wage ba? Pilang wage diri sa, pilang minimum wage sa sora? 400, ha? Ilawon? 438. Lalo, grabe. Kana, ana day, i-change na to kay minimum wage ba kay? Ang gibutan sa Bible, minimum wage man daw. Sa isa ka adlaw, sa isa ka tao na nagtrabaho. So, 438. Deal or no deal? Daryl o Kurt? Depende sa story, no? Wala man sila choice. So, ana sila na. Sige, isugot sila. Isugot si Daryl o si Kurt na magtrabaho sa yuta na tagaan sila 438. Dayon, alas 6 sa buntag, sayo kayo. Murag, wag ito tulog si Daryl o si Kurt. Alas 6 sa buntag, sayo kayo. Giingnan niya na, trabaho mo sa akong yuta, tagaan mo 438 na adlaw ninyo. Isugot sila, trabaho na sila. Paglakaw-lakaw na po niya, kay kanina landowner, kay ginahan siya maglakaw-lakaw ba? Para malibig, bitaw ang kamera. Ginahan siya maglakaw-lakaw. Dayon, pag alas 9, unsa tayo oras silang Kurt? Alas? Kana, tibanin nyo na, oras, importante kayo. Pag alas 9, nana ba siya nakitaan? Tambay-tambay na po, wala yung buhat mo. Ang ngalan, ako gisulat man to, atong ngalan, diribi. Alas 9, ngalan kay si Wena o si Jack. Kami nakasulat, si Wena o si Jack. Wala, gibuhat ni mga bataan. Gingnan niya po niya na. Pero, wala, natinudan, wala. Pero, ala siya na, kamo, Wena o Jack, trabaho mo sa akong yuta. Pero, trabaho lang mo, then ako na balas yung sweldo. Alas 9 na sa buntag. Dinana si Wena o si Jack. Gi! Ay, anak si Jack. Sheesh. Anak si Jack. Anak si Wena si Jack. So, trabaho sila. Sa oras. Alas 9. Naglakaw na po siya. Dayon, nana po niya nakita na naglakaw niya. Ito sa likod, magkuwag tubig. Anak siya na. Alas 12 na to, alas 3. Nakita niya si Shane, si Gab, si Ken, o si Bibi Jean. Si Bibi Jean. Wala na ako nakitaan. So, silang upat, alas 12 o alas 3, kaya nakita sa landowner ba? Yan na ang landowner na. Trabaho mo sa kuwang yuta, dayon, tagaan na mo kung saan para sa inyo ang asakto nga bayad. So, deal. Sige, trabaho sila. Pagka, sa tayo oras? Alas 12 o alas 3. Then silang Carl, sa oras? Ay, Kurt. Alas 6. Lakaw na po siya. Ngita ko siya, dako ko rin yung yuta no. Nagano siya, gusto mo trabaho ba? Maggunar man dito. So, lakaw na po siya. Then nakita niya si Anthony. Si Anthony o si Carl. Then yan ang landowner. Yan ang tag-iyag yuta nga. Trabaho mo sa akong yuta, tagaan na mo kung saan kung saan dapat ninyo nabayad. Alas 5 na, alas 5. Sa unang panahon, ang trabaho kay alas 6 sa buntag, taman alas 6 sa gabi. Hapon. So alas 5 na to, 1 hour na lang trabahoon. Then isugot sila, deal, 1 hour na lang ko. Gamay na lang linggo na, makakwarta na ko. Ang oras silang tug Daryl, alas 6. Whole day yun sila.
Then ang katong mga uban kay tagaan lang daw sila kung sa iya sila. Then ana ang landowner na gi kamo Anthony ug Carl trabaho mo 1 hour, tagaan na ta mo. Wa siya nagsaba kung pila. Then at the end, sweldo, linya na sila, linya. Ana ang landowner na. Dali mag-una-una si Daryl ug si Carl. Ay Daryl ug si Kurt, dali sila una ba sweldo na. For pila to? 438, sweldo na. Dali sila rin, gauna nakita sa landowner guro na excited ka sila mga kwarta ba. So ana rin si ang landowner na. Sweldoan sa nako ang pinakalas. Si pinakalas. Si Antonio si Carl, ang gihatag sa landowner sila kay 438. Unsa mabati ni Daryl ug ni Carl? Ni Kurt. Kayo. Unfair kayo. Ug niana ang landowner na ay mo pagbuhat ako ani ko dili ka na gingon. Balik ta sa pulong sa Ginoo. Balik ta sa pulong sa Ginoo. Katong ana ang landowner na unahon sa nako ang pinakalas. Then 438 yang gihatag. Then kato tanan 438 na pa. So kato 438 tanan gi-fair niya tanan. Pero para kang Daryl ug kang Kurt unfair kayo. So ko kay si Daryl ug si Kurt whole day sila rin ang uban 1 hour pero same ang sweldo. Ug niana ang tag-iya. Matthew 20:13 to 15. Friend, in English sa kalit dire. Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me? A denarius, meaning 438 pesos na bayad. So niana siya to. Na di ba nisugot si Daryl? Nisugot wala. Ang dealing niya kay nisugot siya na kato ang sweldo ni Daryl ug ni Kurt. Then ang uban kay tagaan na niya kung unsang nasiyang kasing-kasing. So gibuhat to sa landowner. Ug niana siya na, di ba nag-ingon ko na buhaton ako sila. Take what yours and go your way. I wish to give this last man the same as you. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good? Ana ang landowner. Ako ba ang naisayop or kamo ang naisayop? Tungod kay buutan kay ko, ako'y tag-iya sa yuta, ako'y tag-iya sa akong kwarta, gibuhat na ako to sa ilaa. Then kamo, grabe kay inyong reklamo. Lesson from the landowner. Matthew 20, verse 16. So the last will be first, and the first last. For many are called, but few are chosen. Ano sa kalainan sa story number 1 o story number 2? Same sila lesson, di ba? Ano ang lesson sa story number 1? The last will be first, and the first will be last. Lesson number 2, the last will be first, and the first last. Ang lesson parehara, pero ang experience dili pareha. Pareha experience dili. Kaya unfair na kayo, pero mo dito ang lesson. Mo dito ang ana ang pulong sa Ginoo, that is the kingdom of God. Inana ang gingarian sa Dios. Murag inana ang gingarian sa Dios. Feeling nato unfair kayo, but that is the grace of God for them. Amen? Amen. So, ang lesson nato number 1, never measure your worth by comparing your work from others. Basahin nato. 1, 2, 3, go. Sige, buhat ni Daryl ug ni Kurt. Diba, unfair kayo. Ano man eh? Ano, ginani man ko. Grabe akong wadwad diri. Pareha na may atong 1 hour ang nagtrabaho. And that is us. Diba, kita na dili. Unfair kaya ano man ni Lord. But that is the lesson of that story. Never measure your worth by comparing your work from others. Number 2, focus on serving in response to God's grace. Kanagaling, Lord, mo serve ko. Tungod kay kabalo ko, nagigrasyahan na pud ko nimo. Kana na kasing-kasing ba na, it's never about you, but it's about the owner. Dili ni tungod sa inyo but it's about God. Siya ang tag-iya. Ano magbuot man kasi di ba? Wa kay gibuhat dira, tambay-tambay ra ka, gipatrabaho kaniya. Then gipatrabaho po niya tong uban, kinsa man ka para mo complain ana. Nata kung asa ta karon tungod ra jud sa grasya sa Ginoo. Wala jay
Kana bitong naa ako diri kay isog kay ko, gahi kay ko, inaani ko na pagkatao. Ako na gud ni. But no, naata diri tanan karon tungod sa grasya sa Ginoo. And we don't have that right na mo complain anong dato mo kani siya na anong inaani mo ni siya. Anong inaani naman pud ni siya. But let us always have that heart na Lord, mo trabaho ko. A leader is a servant. Lord, mo trabaho ko. Pala unsa ang ingon sa mga tao sa kuha pero kabalo ko na nitrabaho ko para sa imo. And that is really the heart of God. The heart of a leader. Kana ang gusto sa Ginoo na padulngan nato. A leader is a servant. A leader can give up everything just to follow Christ. A leader never think of himself or herself more worthy than anyone. A leader focus on serving. So, kana day ang kasing-kasing sa leader na Lord, nibuhat ko ani. Kay kabalo ko na muna ang sakto. Kabalo ko na sakto akong gibuhat. Wala ko ipake sa mga tao na moingon sa ako kung sa akong gibuhat, sayop na, inana. But when you know that you are doing what is right, you and God know na gibuhat nimo ang sakto. Bala pag unsay giingon sa mga tao sa inyo sa ato pero kabalo ka ba? Nakay baruganan ba na Lord? Sakto akong gibuhat. Kabalo ko na sakto akong gibuhat. I-sure lang pud na sakto jud Basig, abir ang sakto ko. Sayop ang buday ka. Ilana ba, but kung kabalo dyan ka mismo, na mo dyan na moment ka ng kabalo ka mismo sa imong kasing-kasing ba na, sakto dyan ni Lord. Nakita na ako sa imong pulong, na bati na ako, na dunggan na ako, na sakto niya akong gibuhat. Sakto niya na alagaran, tika, sakto niya na musimba ko sa imo, sakto niya mo apil kog si Jam. But ang mga nagpalibot sa tuwa mo hingon na, ay, apil dira, wala man pulos. Ginoo, ayapong kay ayo. Kana gali, pero kabalo kasi mo kasing-kasing ba na, sakto ni Lord. Lord, gusto ko makaila sa imo more. And when you know that you are doing what is right, stand. Stand as a leader and serve God. Amen? Kana galing, Lord, sakto dyan ni, kabalo dyan ko na para ni sa imo. And Lord, gusto ko makaila sa imo more and more. So, ato lang dalion, si kala ni James of John. Sa disciple na sila ni Jesus. Then, after sa doha ka story ni ana siya, ay nana lang mama na Jesus, pwede akong anak kay tapad sa imo paglangit. Murag ang point ani kay gusto pud gyapon sila para sa sila bunto tanan katong tulo ka story. Gusto sila may mong first ba? Gusto sila na tapad ni Jesus. Kana gali na kasing-kasing, you want to be first. Ako ang tapad ni Jesus pag nasa langit. So inana ang kasing-kasing sa mama ni James of John. Dayon, in Matthew 20 verse 26, niya si Jesus sa mga disciples. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Kasi ginan may mong leader. Diba? Ana si Jesus sa mga disipulo. Kung ikaw, gusto ka makaila sa Ginoo, naata diri para makaila sa Ginoo, maka-learn sa iyang pulong, you are a disciple of God. Amen? Meaning, kita po ang gingnan sa Ginoo diari. Na, but among you, kita niya, but among you, kay we are a disciple of Jesus. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Kana, inana kabugaton ang pagka-leader. Kung gusto ka may mong leader, you must be a servant first. Matthew 20 verse 28, and whoever wants to be first among you must become your slave. Parehas ra gyapon na kung gusto ka may mong una, must become your slave. Meaning, i-humble ka sa Ginoo down. In Matthew 20 verse 28, for even the Son of Man, muna itong main verse na memorize nato, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life a ransom for many. Jesus came not to be served, but to, kana ang pinakapunto nato. And those three story, kaya it's a reminder to us ba na, Lord, grabe, gusto ko mauna, gusto ko inana ko. But Lord, I want to be a servant. I want to follow you. I want to be a leader and be a servant. Inana ang pinakapunto nato karon. Our best example of leadership is Jesus himself. Diba? Jesus came not to be served, but to serve. So, the word serve means to be a servant, attendant, domestic, to serve, to wait upon one who execute the commands of another. And lastly, kay to run an errands. Kanang sugo-sugoon, servant, mga
Makasugo-sugoon, servant. Diba? Inana lang servant. Ang kanang content sa servant niya ba kay? Kana yung servant na itong Ginoo na karon. Na kung servant ka kay, suguon ka, magulat ka sa imong master, na po ka dito, sa ingon sa imong master, buhato na po nimo, and that is being a leader. A leader is a servant. And our number 2, our last, ato na sumpay, kay connected ra sila. A leader, number 2. Kusgo na to, 1, 2, 3, go! So, connected ra sila kay serve gyapon, servant gyapon. As we serve, let us serve out of love. Diba? And that, kana ang pinakagibuhat ni Jesus. Ni-serve siya tungod kay gigugma niya ang mga tao. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal, everlasting life. Grabe, sumpay ang duwa. So, inana day ang leader. A leader is a servant and serves out of love. Ephesians 6, ato lang basahon, Ephesians 6, 1 to 10. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise that it may be well with you, and you may live long on earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Bond servants, meaning bond servant kay slave, be obedient to those who are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ. Muna pinakaayos, verse 6, not with eye service, as men pleasers. As what? Men pleasers. Kasi inana, kanang gusto ka i-please ang mga tao ng palibot sa imo. Diba? Siguro, somehow kay natay inana na attitude sa tuwa. Wala exempted na, please na ako ni siya. Kay leader na ako, master na ako. But the word of the Lord is very clear. Not with eye service, meaning, ang trabaho ko, nakitaan ko, as men pleasers, but as bond servants of Christ, meaning as slave of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord, not to man. Kanang mabuhat sa isa kabutang dili para sa tao, but kabalutan na para sa Ginoo. And that is being a servant, a leader, a leader served out of love. Knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. And you, masters, do the same thing to them, giving up threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partially with him. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. In Jesus' name, Amen. So, kato siya ang ato ang pulong karon na kabalo jud bitaw ta na as a leader, we need to be a servant and serves out of love. So, let us all stand up as we conclude. Kanagaling kasing-kasing ba na, Lord, I want to lead. Kanang nakaka-heart gani karon nga nagbuto-buto na, Lord, gusto ko may mong leader. A leader means naka-influence. Kung mayon kaglaag ta, malaag sila, meaning leader na ka. We are all leaders tungod kay natay voice ba. And kung gusto jud ka may mong leader jud, meaning you are a servant first. A leader is a servant and serves out of love. So, gusto mo i-challenge guys na kanagaling heart na, Lord, gusto ko mo lead. Lord, gusto ko mo lead. Gamita ko. Kana na kasing-kasing. Ang atong tingwa karon. Lord, gusto ko mo lead. Gamita ko.